Abelian at Jeff Eigenman, next level na nga ba ang pagiging close? O, diba? Dahil lagi silang magkatabi. Close Parang sila. di sila nagkikibuan. Hindi masyado kasi internet, diba? Pero silang gorgeous, no? Ang Sila na ba? ganda-ganda. Sila na? Binantayan daw sa Binibining Pilipinas si Carla eh. Oo nga daw. Uy, kung kaya kaganda girlfriend, babantayan mo talaga. At para sa mga Ganda gustong naman. maging sexy sa beach, may tips po sa inyo today. Ang nagseseksiyang celebrities na sina Maureen Larrazabal at Wendell Ramos. Makikinig ako dyan. Wow. Mga tips na yan. Eh kung silang dalawa, wala naman akong kalaban-laban. Paanong... Uso pa ba ang Kain na lang tayo trunks? sa tabi. May pagkain, mamya. Saludo na ako kay Wendell, Ano di ba? ba? Kaya. Kahit magtuwalya lang eh. Di ba? Wala kang kalaban-laban dun. Okay. Pero yung Tuwalya iba, pero sa face. mamaya baka may tip tayo para maging sexy sa beach, no? Oh. Ang pinaka-tip ko dyan para maging sexy sa beach, huwag na kayong lumutang sa dagat, no? Doon lang kayo sa dagat para total beach Magtago naman ka yun na eh. lang. Manatiling nakalubog. Marami pa kaming balitang dapat ay huwag niyong palagpasin sa ibaing dagat ito. Sa Oklahoma, sa Amerika, 5 bahay. Kitang-kita po ayan sa video, nawasak dahil sa buhawi. O ayan o. Lahat ng dinaanan o, nilipad. O, kala mo sa pelikula lang, no? Pero totoong-totoo po. Parang Wizard of Oz. Pelikula yan, Rhea. Hindi Ay, ka akala mo. Totoo Napanood mo nangyari ba yan, yun? totoo. Twister. Oo. Twister, o. Samantala, ito naman, Barbie dolls. Binihisan na rin ng mga sikat na Pinoy fashion designer. Wow. Ganda ng mga outfit. Ganda. So ano na siya, si Barbie na. Barbie! Babe! Abangan po lahat ng yan sa unang balita mamaya. At habang umiinit po ang ating balita, nabay lalo namang naging excited yung ating mga kapuso dito po sa paligid ng GMA Castrillo. Dahil sa mangyayari dito mamaya, tiyak di magiging laman ng balita. Siyempre dahil yan sa nag-iisang UH Hiritan 2010! Yung Kaya natin yung steps na yan. okay, ating magkaiwalay na hihirit ngayon ang independent candidate for president si Senator Jumpy Madrigal at ang bakit Neng? Okay. At ang manok ng KBL sa pagka-vice presidente si Tito J. Sonsa. Yan, Tito J. At masaya ang ating hiritan pero walang kalokohan at lalong walang halong lokohan. Abay, sino ba naman ang makakapagpogi sa ating hiritan na umaabot lamang ng 1 minuto bawat tanong? Dagdag pa dyan ang mga bigating ihirit sa kanila ang ating iga na si Arnold Clavio. Yehey! At si Maring Winnie Monson. Yehey! At ilan sa mga election 2010 partners ng GMA Network. Mamaya yan. Yes, at dahil sa diyang nakakahawang energy dito, dapat kasalo kayo sa ating tanungan syempre. Kaya ang hirit na mga tanong nyo sa cellphone, i-text lang po ang salitang hirit, space, ang inyong tanong, pangalan at address at ipadala sa 367 para sa mga smart at talk and text subscribers at sa 2344 para sa mga Globe, TM at Sun subscribers. Sa landline naman po, maaari rin kayong tumawag sa Hiritan 2010 hotline number na 981-1961. Inuulit po namin, 981-1961. At sa internet naman, mag-iwan ng inyong tweet sa aming Twitter account, Hiritan2010. Ilagay lang po kung para kay Senadora Jumpy Madrigal yung tanong nyo o kaya kay Jay Sonsa. Huwag po mag-atubili dahil dapat kayo mismo ang ikangay kumikilatis sa inyo pong mga boto. Dahil tandaan nyo ngayong eleksyon, may magagawa tayo. Ayan. Ngayon, sa mga walang cellphone, wala kayong budget. Di ba? Wow. Ayan, kaya text-text na at mag-tweet na po sa amin. Sa mga namamalengke namang mga misis, ito naman. Ayan. Handa na ho ang inyong listahan naman. Ito na ho ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ihatid sa atin ni Susan Enriquez live mula sa Commonwealth Market sa Quezon City. Susan? Good morning po mga kapuso. Narito po ang presyo ng ating mga bilihin dito po tayo sa Commonwealth Market. Medyo tumaas po ng konti yung presyo ng baboy.
wala yung tendera dito. Kaya po, doon sa pagtatanong natin kanina, sinasabi pong tumaas na 10 piso ang bawat kilo ng baboy. 170 hanggang 180 po ang kilo nito mula sa dating 160. Samantala, dito po sa baka, mukhang, kumusta ho yung presyo ng baka? Ang baka po, steady lang. Hindi tumataas. Di magkano po ang presyo? Dati pong 250 ang laman, may 260 ang sirloin. Okay, so wala akong pagtaas, walang pagbaba. Wala po. Ang baboy lang ang medyo umaangat ang presyo. Okay, maraming salamat. Dito 20 ang panlaga. Okay, maraming salamat. So baka 190 hanggang 240 per kilo po. Samantala, dito naman po sa may bahagi pa rin itong Commonwealth Market, ito sa may baba po kasi nito, nandoon yung chicken section. Ang chicken po, ang manok ay umaabot po ng 110 hanggang 120 pesos per kilo. So, pwede ho kayong mag-adobo, yung mga mahilig magluto ng adobong manok. Ayan, medyo okay naman po yung kanilang presyo. Stable naman po sa kabila ng matinding tag-init. Ang isda naman, tilapia po, 80 pesos per kilo. Ang bangus umaabot po ng 120 hanggang 130 pesos per kilo. Samantalang 40 pesos ang kalahating kilo ng galunggong, 80 pesos po ang isang kilo niyan. Ang hipo naman po ay 260 hanggang 280 pesos per kilo. Sabi nga po kasi pag may El Nino, medyo malaki po, maganda po ang huli ng isda sa mga karagatan. Yan po ang medyo isa sa bagay na kinatutuwa naman po ng ating mga kababayan. Kapag medyo El Nino, maganda raw po ang huli nila ng isda sa dagat. Samantala, tingnan natin presyo ng gulay. Ang bawang 25 pesos per 1/4. So, 100 pesos po per kilo niyan. 20 pesos per kilo naman ang kamatis. Ang sibuyas ay umaabot po sa 40 pesos per kilo. Samantala, ang repolyo ay 40 pesos din po ang bawat kilo. Ang carrots po ay umaabot naman sa 40 pesos din ang bawat kilo. Ang sinasabi po medyo baka magkaroon ng pagtaas sa presyo ng presyo ay yung presyo po ng mga gulay na siya naapektuhan ngayon ng napakatinding El Nino dito po sa may hilagang Luzon, gaya po dyan sa may parte ng Mountain Province at Ifugao. Mamaya, sa pagbabalik po natin, ihatid namin sa inyo ano ba ang mga napapanahong prutas ngayong panahon ng tag-init. Magbabalik po ang Unang Hirit. Thank you po, Ate Tutan. Ayan. Darito naman ang mga tampok na balita sa mga diaryo at internet sa ating front page. Sa GMAnews.tv, hininalang napatay na ang mastermind ng 2002 Bali bombing sa isinagawang raid sa isla ng Java sa Indonesia nitong Martes. Siya rin po yung electronic specialist na si Dulmatin na napaulat na nagpuntang Sulu at sumama sa mga